Dito muna tayo sa madilim na usapan sa loob ng kastilyo ni Count Winslon bago ang kasalukuyang tagpo. Sa isang lihim na pagpupulong, seryosong nagtanong si Lancelot du Lac sa kanyang pinuno, "Sinasabi mo ba na pinapayagan ang paggamit ng dahas kung kinakailangan?" Malamig at puno ng awtoridad na sumagot ang Lord, "Alamin mo kung paano nakuha ni John Eugene sa kanyang mga kamay ang Wolf Slaughterer. Kung nakuha niya ito sa pamamagitan ng immoral na paraan, bawiin mo ito anuman ang mangyari. Ngunit kung tila maayos naman siya, iabot mo sa kanya ang aking alok at makitungo sa kanya batay sa kung paano siya sasagot." Napakalupit na utos mula sa pinuno. Balik naman tayo sa kasalukuyan, sa loob ng kampo ng ating bida na si Eugene. Kasalukuyang nagpapatuloy ang usapan sa pagitan nina Eugene at Lancelot du Lac. Sabi ni Lancelot, "Kaya ang paraan kung paano mo nakuha ang espada ay, ninakawan ng mga Carlsbagen bandits ang magnanakaw na kumuha ng Wolf Slaughterer mula sa Parchilden Estate, at ikaw ang nag-asikaso sa mga bandits na yun." Napakaseryoso ng ating bida. Inikis ni Eugene ang kanyang mga braso at bumanat ng may kasamang matalas na titig, "At paano kung sabihin kong oo? Nagpunta ka ba rito ng napakalayo para lang itanong ang tungkol sa espadang ito?" Mabilis na tumugon si Lancelot du Lac, "Hindi, maraming tao ang nag-uusap tungkol sayo dahil sa nangyari sa drawbridge. Maging ang Count ay mausisa rin sayo. Pinadala niya ako rito dahil pinili mong manatili sa labas ng kastilyo." "Iyon lang ba?" Tipid na sagot ni Eugene habang sinusuri ang bawat galaw ng kausap. Tumawa ng bahagya si Lancelot du Lac, "Haha, hindi ka ordinaryong tao." Ngunit sa kanyang isip, binalot siya ng matinding pagkamangha, hindi man lang nagbago ang kanyang ekspresyon sa mukha kahit binanggit ko na ang Count. Ibinaba na ni Lancelot ang kanyang tunay na pakay, "Narito talaga ako dahil gusto ng Count na sumali ka sa squad ko sa mock battle. Ang night competition ay may kasamang jousting event, swordsmanship event, at isang mock battle event. Ang mga lords at nobles ang may pinakamataas na pagpapahalaga sa mock battles. Ang dahilan kung bakit sila kumukuha ng mga knights sa mataas na presyo ay dahil sa mga labanan, higit sa lahat. Yanig ang buong kampo sa tindi ng alok na ito. Isang madugong kompetisyon ang naghihintay, at mukhang kailangang ipakita ni Eugene ang kanyang tunay na bagsik sa harap ng mga mapanghusgang mata ng mga noble." Hinarap ng ating bida na si Eugene si Lancelot du Lac nang may matalas na pagdududa, "Bakit ko gagawin yan? Wala ka bang anumang reklamo tungkol dito?" Ngunit dahil alam ni Lancelot ang tindi ng reputasyon ng ating bida, mabilis itong sumagot, "Anong kabalyero ang magrereklamo na makakasama ang isang Wyvern Slayer?" Literal na napatigil ang ating bida sa tindi ng impormasyong hawak ng kausap. Sabi ni Eugene, "Alam mo na pala ang tungkol sa akin." Humingi naman ng paumanhin si Lancelot habang tumatawa ng bahagya, "Haha, narinig ko lang ang mga alingaw-ngaw. Humihingi ako ng paumanhin." Dahil ayaw ni Eugene sa mga paligoy-ligoy na usapan, muli niyang kinwestiyon ang katapatan ni Lancelot, "Itatanong ko sa iyo sa huling pagkakataon. Bakit ako dapat makipaglaban kasama mo?" Dito na isiniwalat ni Lancelot ang dambuhalang sistema ng puntos sa night competition. Ipinaliwanag niya ang bawat kategorya. Ang jousting ay may 30 puntos, ang swordsmanship ay 30 puntos, ngunit ang mock battle ang may pinakamabigat na timbang na 40 puntos. Sabi ni Lancelot nang may kumpiyansa, "Kung gusto mong manalo, kailangan mong makuha ang tagumpay sa mock battle event. Magiging lamang ka kung kasama mo ako. Dahil ako ay medyo, hindi, ako ay napakagaling pagdating sa pakikipaglaban." Napakakapal ng mukha ng kabalyerong ito para magmalaki sa harap ng ating bida. Hindi na nakatiis si Eugene at binitawan ang linyang nagpatahimik sa paligid, "Itigil mo ang kalokohan at sabihin mo sa akin ang totoong dahilan." Pilit pa ring nanindigan si Lancelot, "Seryoso ako. Napakalakas ko talaga pagdating sa combat." At dito na binitawan ni Eugene ang pinakamabangis na revelasyon na yayanig sa kumpiyansa ni Lancelot. Seryosong tumitig ang ating bida at sinabi, "Ganoon ba? Kung ganoon ay malamang na hindi mo pa naririnig ang balita na ako lang mag-isa ang sumalakay at nag-raid sa dungeon ng mga Archibald." Literal na napatulala at nanlaki ang mga mata ni Lancelot du Lac sa tindi ng narinig. Hindi niya akalain na ang kaharap niya ay isang nilalang na kayang ubusin ang isang buong garrison ng mag-isa. Hinarap siya ni Eugene gamit ang kanyang pinakaseryosong mukha, "Hayaan mong itanong ko sa iyo muli. Mayroon bang magandang rason kung bakit ko kailangang makipagtulungan sa iyo?"
Napaatras ang dila ni Lancelot sa tindi ng presensya ng ating bida. Sabi niya nang may halong pagkamangha at pighati, "Naku, mukhang kailangan ko nang baguhin ang aking paraan." Ang ating mga pamantayan ay napakalayo sa isa't isa. Tahimik lang si Eugene habang nananatiling misteryoso ang kanyang susunod na hakbang. Yanig ang buong kampo. Mukhang ni-realize ni Lancelot na ang kinakausap niya ay hindi lang isang ordinaryong knight, kundi isang halimaw na may antas na hindi niya kayang abutin. Matapos ang mahabang paligoy-ligoy, hinarap ni Lancelot Dulac ang ating bida ng may matinding katapatan, "Magsasabi ako ng totoo. Ang Count Winslon ay kasalukuyang nasa isang napakahirap na sitwasyon." Ibinuhos ni Lancelot ang bigat ng kanilang problema. Sa night competition na ito, biglang nagpa siya ang mga paladin na lumahok sa isang malaking scale. Maraming mga kalahok ang umaasa na may talaga sa parehong squad kasama nila. Ipinaliwanag ni Lancelot ang desperadong hakbang ng Count para mapanatili ang kanilang alas. "Upang matalo sila, kailangan namin ang lahat ng Golden Moon Knights," ngunit nag-aalala ang Count na madidiskubre ng lahat kung gaano talaga kalakas ang kanyang sariling mga kabalyero. Dahil dito, binitawan ni Lancelot ang kanilang huling baraha. Iyan ang dahilan kung bakit gusto niya ng isang tao na hindi paladin para tulungan siya. "Kung makikipagtulungan ka, susuportahan ka namin sa anumang aspeto na kailangan mo." Napakalupit na pagkakataon para sa ating bida. Maikli at seryosong sumagot si Eugene, "Sige." Literal na napatigil ang mundo ni Lancelot sa bilis ng pagsang-ayon, talaga. Sinelyuhan ni Eugene ang kanyang desisyon ng may matinding prinsipyo. "Alam ko na binibigyang prioridad ng Count ang Knight Code at karangalan. Mas mabuting tulungan ko siya dahil nasa mahirap siyang posisyon." Sa mismong sandaling yun, binalot ng matinding kahihiyan at pagkamangha ang isip ni Lancelot. Sabi niya sa kanyang sarili habang nanlilisik ang mga mata sa gulat, pumayag siya agad matapos kong ipaliwanag ang sitwasyon sa kanya. Ganoon ba talaga siya kabuting tao? Dapat ay naging tapat na ako simula pa lang. Nakakahiya para sa akin, dahil sa tindi ng paggalang, nagbigay ng isang banal na pangako si Lancelot, "Sir Eugene, ipinapangako ko sa iyo sa ngalan ng aking karangalan, kung mananalo ka sa mock battle, pagbibigyan ko ang isa mong kahilingan." Sumagot ang ating bida ng may kumpas ng kamay, "Kung gusto mo." Ngunit sa isip ni Lancelot, na-realize niya na nakatagpo siya ng isang pambihirang nilalang. Bihira kang makatagpo ng isang tao na parehong malakas at rumerespeto sa Knight Code. Kung mananalo siya sa kompetisyong ito, sa tingin ko ay kikilalanin siya ng Count bilang tunay na may-ari ng Wolf Slaughterer. At nang sumapit na ang takip silim, ang kampo ay binalot ng dambuhalang kasiyahan, yanig ang buong paligid sa sigaw ng tapat na siluk. Habang ang mga kabalyero ay nagtitipon-tipon, sumigaw siya sa tuktok ng kanyang mga baga, "Ang piging na ito ay handog ng aming master, si Sir Eugene, para sa inyong lahat na mga matatapang na lalaki. Gagawan namin kayo ng piging hanggang sa matapos ang kompetisyon, kaya pakiusap, magpakabusog kayo." Napakabangis. Mukhang ang paglalakbay ni Eugene patungo sa night competition ay nagsisimula na sa isang engranding pista, habang ang mga tigre at mga pusa ng digmaan ay kasalukuyang naghahanda para sa isang madugong labanan, sa gitna ng napakasayang piging sa kampo, kung saan ang alak ay umaagos at ang amoy ng masasarap na pagkain ay pumapailan lang sa hangin. Ang mga kabalyero ay hindi magkamayaw sa pasasalamat sa ating bida na si Eugene. "Oh, salamat, Sir Eugene." Punong-puno ng paghanga ang kanilang mga sigaw, talagang ang ipinaglalaban at pinapanatili niya ang Knight Code. Habang pinagmamasdan ang dambuhalang kumpol ng mga mandirigma, napangiti si Eugene sa kanyang isip nang may kasamang matalas na kalkulasyon. "Nabalitaan ko na maraming kabalyero ang papanig sa mga paladin sa mock battle, pero higit sa kalahati ng mga knights ay narito na ngayon. Napakalupit na popularidad. Maging ang mga kabalyero ay tila nahulog na sa kanyang karisma. Akala ko isa kang mapagmataas na kabalyero, pero isa ka palang tunay na mabuting tao." Ngunit para sa ating bida, ang lahat ng ito ay bahagi ng isang mas malalim na plano. Sabi ni Eugene sa kanyang isip habang nanlilisik ang kanyang mga mata, "Nakukuha mo ang puso ng iba gamit ang pera. Ito ang magiging sandata ko sa pagpatay kay Jungder." Literal na binibili ni Eugene ang katapatan ng hukbong ito para sa kanyang paghihiganti. Itinaas ng mga knights ang kanilang mga baso, "Cheers para sa iyong pagiging bukas palad." Isang kabalyero ang nagpakilala ng may matinding respeto, "Maraming salamat. Ako si Charlie mula sa House Pylon." Sa gitna ng katuwaan,
Lumapit ang tapat na si Locke para asikasuhin ang ating bida. Master, sabi niyo ay hindi na ito kinakailangan, pero dapat ko bang ihanda ang inyong pagkain at inumin para mamaya? Maikling sumagot si Eugene, ayos lang. Naiintindihan ko, magalang na tugon ni Locke. Ngunit ang water spirit na si Miriam ay may ibang napansin, napaka-dependableng alipin. Sa tingin ko, sa sapat na panahon, magiging katulad din siya noong si Galfredic ay tao pa. Ngunit bago pa man maging masyadong madamdamin ang usapan, nagbigay ng babala ang maliit na espiritu, pero sir, mag-ingat ka. Maraming tao ang nagpapanggap na mabuti at pagkatapos ay sasaksakin ka sa kick. Literal na piniga ni Eugene ang water spirit sa kanyang kamay bago pa man ito matapos ang kanyang sasabihin. Napatingin si Luke nang may pagtataka, may insekto ba roon? Hinarap ni Eugene si Luke at nagtanong ng may seryosong tono, Luke, alam mo ba kung bakit ikaw lang ang dinala ko? Sumagot ang tauhan, opo. Kung ganoon, bakit hindi mo ako tinatanong? Usisa ng ating bida. Dito na binitawan ni Luke ang isang sagot na nagpapatunay sa kanyang hindi matitinag na debosyon, iniisip ko lang na mayroon kayong magandang dahilan. Nanatiling tahimik si Eugene habang nakikinig, ipinagpatuloy ni Locke ang kanyang panunumpa, at ang dahilan na iyon ay magiging tama, katulad ng kung paano kayo palaging tama noon pa man. Nagtitiwala lang ako at sumusunod sa inyo, Master. Napaka-solid na katapatan. Yanig ang buong kampo sa tindi ng tiwala ni Locke sa ating bida. Mukhang ang entablado ay handa na para sa paghaharap ni Eugene at ng mga paladin sa darating na kompetisyon. Sa gitna ng katahimikan, seryosong sinuri ni Eugene ang kakayahan ng kanyang bagong tauhan. Sabi niya sa kanyang isip, maaaring mas mahusay pa siya kay Galfredic, sa totoo lang. Siya ay bihasa, malakas, at matalino. Kapaki-pakinabang siya, ngunit sa kabila ng paghangang ito, may isang dambuhalang panganib na bumabalot sa kanilang ugnayan. Pero ang sitwasyon ay iba kumpara kay Galfredic dahil lagi kong kasama si Fellid. Kaya malaki ang posibilidad na matuklasan niya na ako ay isang vampire. Binitawan ni Eugene ang isang napakamalamig na ultimatum, kapag nangyari yun, maaaring magbago ang kanyang isip. Sa pinakamasamang sitwasyon, kailangan ko siyang patayin. Pero ayaw ko pang gawin yun sa ngayon. Magpapatuloy muna akong mag-obserba sa kanya. Napakalupit na paninindigan mula sa ating bida. Matapos ang piging, dahan-daang lumalim ang gabi, pero hindi natatapos ang ingay sa kampo. Dalawang kabalyero ang dumating at agad na nagpakita ng napakabangis na kayabangan. Sigaw ng isang kabalyero habang nandidiri sa paligid, Yak, Kadiri. Narito ba talaga ang kabalyero na yun sa ganitong kadiring lugar? Bagay na bagay para sa ilang probinsyanong kabalyerong bumpkin. Itatanong ko ba sa kanya? Nilapitan ng mayabang na knight ang isa sa mga taong naglilinis ng kalat. Singhal niya kay Locke, Hoy. Ikaw dyan, alam mo ba kung nasaan nananatili si Sir John Eugene? Ngunit si Locke, literal na binaliwala at hindi pinapansin lang ang kabalyero. Yanig ang ego ng mayabang na kabalyero. Muli siyang sumigaw ng may halong pambubuyo, ano? Bakit hindi ka sumasagot? Hindi mo ba alam kung sino siya dahil napakaraming kabalyero sa paligid? Nanatiling tahimik si Locke habang pinapakiramdaman ang tindi ng pambabastos. Ipinagpatuloy ng kabalyero ang kanyang panlalait, well, baka nga hindi mo siya kilala dahil isa lang siyang probinsyanong kabalyero na hindi naman sikat kahit kailan. Dito na naputol ang pisi ni Locke. Lumingon siya ng may napakadilim na titig at nagtanong, anong sabi mo? Akala ng kabalyero ay natatakot ang kausap, kaya inulit niya ang kanyang pang-iinsulto, sabi ko, baka hindi mo siya kilala dahil isa lang siyang probinsyanong kabalyero na hindi kilala. Bakit? Sa isang pikit mata, isang kamao ang mabilis na lumipad at diretsyong tumama sa mukha ng kabalyero. Literal na binalandre ni Locke ang kayabangan ng kabalyero sa lupa. Nagulat at napasigaw ang kanyang kasama, Lloyd. Ayos ka lang ba? Hagalpakan ng mga kabalyero sa loob ng kampo nang makita ang eksenang yun. Tawanan silang lahat habang pinupuri ang tindi ng suntok ni Locke, napakalupit na suntok. Napakabangis. Mukhang na-realize ng mga mayayabang na ito na maging ang mga tauhan ni Eugene ay hindi pwedeng bastusin ng ganoon-ganoon lang. Matapos pabagsakin ang mayabang na kabalyero, binitawan ni Locke ang kanyang matinding paninindigan, maaaring isang alipin lang ako sa ngayon, pero ang master ang tanging tao na nagbigay sa akin ng pag-asa sa lupain ng kawalan ng pag-asa. Hindi ko hahayaan na basta-basta na lang siyang insultuhin ng kung sino.
Literal na napedoro ng dugo si Lloyd sa tindi ng impact. Nang gigigil siyang sumigaw, hayop ka. Agad na tumayo si Lloyd at itinutok ang kanyang espada kay Locke nang may kasamang pagbabanta, sabihin mo ang pangalan mo pati na ang sa master mo. Pananagutin ko ang master mo sa ginawa mo. Magsalita ka. Tinitigan ni Locke ang simbolo sa baluti ng kabalyero, at doon ay biglang nag-alab ang isang nakatutulig na galit sa kanyang puso. Sabi niya sa kanyang isip habang nanlilisik ang mga mata sa tindi ng puot, ang simbolo na yan, mula siya sa Killer Central Church. Ang mga bulok na bastardo na walang basehang inakusahan ang mga Vlancia Lords bilang mga pagano at sumalakay. Noong naging alipin ako dahil sa digmaang sinimulan nila, naramdaman ko na tapos na ang buhay ko. Ngunit sino ang mag-aakala na makakatagpo ko ang pakay ng aking paghihiganti rito? Yanig ang buong paligid ng hawakan ni Locke ang kanyang espada at dahan-daang simulan ang pagbunot nito. Isang madugong paghihiganti ang tila sasabog na. Ngunit pilit pa ring nagmamalaki si Lloyd, ang isang kabalyero ay salamin ng kanyang disipulo. Malinaw kung paano ka pinura, ngunit bago pa man matapos ang kanyang pang-iinsulto, bumasag ang boses ng isang kabalyero mula sa kampo, bata, anong ginagawa mo rito? Binubunot mo ang iyong espada sa ngalan ng karangalan ng isang kabalyero. Kaya mo bang panagutan yan? Natigilan si Lloyd. Ang naisagot sa tindi ng pressure. Ipinagpatuloy ng isa pang knight mula sa kampo ang pang-aasar, bata ka pa at ang posture mo ay awkward din. Malinaw na isa kang disipulo. Mukhang nawawala ka na sa sarili mong isip. Dito na nagsimulang magbulungan ang mga kabalyerong nakasaksi sa galing ni Locke, hindi ba't napakatapang ng alipin ni Sir Eugene? Dito na sumabog ang pinakamasakit na katotohanan na yumanig sa dangal ni Lloyd. Isang kabalyero ang humalakhak at nagtanong, alipin siya? Akala ko ay disipulo siya dahil sa kanyang baluti. Kung ganoon, ibig bang sabihin ay ang lalaking yan ay na-knockout lang ng isang alipin? Napakasakit na kahihiyan. Sa harap ng lahat, ang mayabang na kabalyero mula sa simbahan ay pinagtatawanan na lang ngayon matapos tikman ang kamao ng isang taong itinuturing niyang mababa. Matapos ang malutong na suntok na yumanig sa kanyang mukha, literal na nag-freeze ang utak ni Lloyd nang malaman ang katotohanan. Nanlaki ang kanyang mga mata sa tindi ng insulto, ano? Isang alipin. Ikaw, talaga bang isang alipin? Napakalupit na revelasyon para sa isang kabalyero ng simbahan. Sa harap ng puot ni Lloyd, walang pag-aalinlangang binunot ni Locke ang kanyang espada mula sa kaluban. Ang tunog ng bakal ay naging hudyat ng isang madugong tapatan. Ngunit para kay Lloyd, ang pakikipaglaban sa isang alipin ay isang dambuhalang pambabastos, isang bagay lang na katulad mo ang nangangahas na galawin ako. Walang kahit anong babala, buong bangis na sumugod at inatake ni Lloyd si Locke gamit ang lahat ng kanyang lakas. Ngunit sa gitna ng panganib, nanatiling kalmado ang mga mata ni Locke habang mabilis na nag-iisip, alam ko na hindi problema para sa isang noble ang pumatay ng alipin. Alam ko yan. Yanig ang buong paligid ng magsalpukan ang kanilang mga sandata. Sa isang napakahusay na galaw, sinalag ni Locke ang atake ni Lloyd gamit ang kanyang sariling espada. Sa tindi ng impact, naramdaman ni Locke ang bigat ng tadhana, ngunit mas nanaig ang kanyang sumpa, ngunit, hanggat buhay ang apoy sa aking kaluluwa, mananatili akong tapat sa aking master. Isang napaka-solid na katapatan mula sa isang taong muling nakahanap ng pag-asa. Literal na napatigil ang hininga ni Lloyd sa tindi ng lakas na sumalubong sa kanya. Napaurong siya sa gulat at hilakbot, paano ka naging ganito kalakas? Hindi niya akalain na ang isang itinuturing niyang bagay ay may taglay na kapangyarihang tapatan ng isang bihasang kabalyerong tulad niya. Tumingin si Locke nang may napakalamig na paninindigan, handang itaya ang lahat para sa dangal ni Eugene, kahit pa, mamatay ako rito. Napakabangis. Mukhang ang apoy ng katapatan ni Locke ay magsisilbing mitya para sa isang dambuhalang gulo sa loob ng kampo, habang ang anino ng Killer Central Church ay pormal nang nakatagpo ng isang kaaway na hindi kailanman sesuko. Maraming salamat sa panunood. Kung nag-enjoy kayo, click nyo naman ang like button at mag-subscribe para lagi kayong updated sa mga uploads namin.